Biglang nakompleto yung mga players ng Cavaliers lalo na yung merong injury at questionable sa Game 3. Biglang naglaro si Evan Mobley na merong 18 points at 13 rebounds. Si DeAndre Hunter naman na 6-man merong 8 points at 5 rebounds. No comeback para sa Pacers. Si Tyrese Haliburton nakakalimutan atang Game 3 at home court nila. Nalimit pa siya sa 4 points at 5 assists. Na-outplay pa ni Donovan Mitchell na another 40-point game para sa Cleveland. 43 points, 9 rebounds, 5 assists at 10 out of 14 sa free throws. Sinigurado na ng Cavaliers yung Game 3 na hindi na sila makakambak ng Pacers. Himala rin na hindi sinisi ni Coach Rick Carlisle yung mga official ngayon dahil sa last 2 minutes report nung Game 2 sa matchup din ng Pacers at Cleveland, yung game winner ni Haliburton dapat babawiin or hindi na-counted or hindi dapat nangyari dahil nakitang merong lane violation kaya bawi-bawi lang sila nun. Si Garland naman bago yung Game 3 sinabi na ni Coach Kenny Atkinson na malayo pa siyang makabalik sa lineup. Pero based din kay Coach Atkinson, naglalaro talaga si Garland na sumasakit pa yung paa. Na-called out din kasi ni Stephen A. Smith noong nakaraan. Nasa 25 minutes, 10 points at 3 assists si Garland sa Game 3. Bumalik ang normal na rotation ng Cavaliers mula nang bumalik din yung tatlong players nilang merong injury. Makakalamang pa rin naman ang Pacers ng 3-1 sa Game 4 kung makukuha nila yon dahil home court advantage pa rin naman ng Indiana. Malabong hindi bumawi si Tyrese Haliburton. Kaya siguro masama rin tong laro ni Haliburton sa Game 3 dahil nung Game 2, dalawang game winner ang ginawa niya. Yung isa sa Cleveland, yung isa naman sa shota niya. May advantage pa rin naman kasi ang Pacers dahil isang araw lang ang pahinga or pagitan ng Game 4. Merong pang mga injury pa rin yung tatlong player ng Cleveland. Yung OKC Thunder naman mukhang kailangan na nilang tumawag ng exterminator. Laging dinadaga kapag dikit yung laban. Minalas pa si Nikola Jokic sa game na yan. Nag-ala Joker pa naman papasok ng arena. Si Jamal Murray habol hininga pa, hindi na halos tanggapin yung bola kapag ini-inbound nung last quarter. Sa end ng 4th quarter, si Jokic 16 points, 16 rebounds at 5 assists. Pero 6 out of 23 lang siya sa field. Bad game pa yan para kay Nikola. Si Jamal Murray naman sa end ng 4th, 25 points, 4 rebounds at 6 assists na meron siyang 42 minutes sa regulation. Nakaihi pa naman si Jamal Murray 8 points sa 4th quarter din. Lalo na yung pasa niya kay Aaron Gordon para maitabla yung game papasok ng overtime. Nakakatatlo na rin tong si Aaron Gordon. May total naman si Jamal Murray na 48 minutes, 27 points, 4 rebounds, 8 assists at siya rin yung nagpasimula ng run ng Nuggets nung overtime. Masyado na rin kasing pasakit talaga si Aaron Gordon sa mga nakakalaban nilang team. Isa sa Clippers, dalawa na sa Thunder. Nasa 22 points, 8 rebounds, 5 assists at 4 out of 6 sa 3-point area. Dinaan kasi sa experience ng Nuggets yung Thunder pagdating ng overtime. Naka 11 to 2 run. Merong pang MPJ sa Nuggets na naka 21 points at 5 3-point shot. Mga big time shot pa yung pinakawala nito si Batang Quiapo para sa Nuggets. Either makalamang or kaya makadikit dito sa Thunder. Sa OKC naman, sa dami ng papasahan ni SGA, laging napupunta yung bola kay Hartenstein. Idadaan sa teardrop, lahat naman yun sumablay kaya nakahabol at nakalamang yung Nuggets. Hindi mo din alam kung saang kampe itong si Hartenstein. Nalimit din itong si SGA sa 5 free throws. Kada hawakan ni Christian Braun, kala mo mapapaul agad eh. 18 points, 13 rebounds at 7 assists kay SGA. Pero yung high scorer, si Jalen Williams, naka 32 points at 11 out of 21. Si Nikola Jokic sa last 2 games, nasa mundo pa siya ng mga tao. May combine siya sa last 2 na 34% sa field at 14% sa 3-point area. Sa game 3, 0 out of 10 pa nga mula sa beyond the arc si Jokic. Maganda pa naman yung stats ni Jokic pang mundo ng mga tao. Hindi pa ulit siya nagkakaroon ng stats na pang mundo ng mga halimaw. Yung at least 40% sa field at 40% sa 3-point area. Sabi nga ng mga commentator, dinaan ng Nuggets sa experience yung Thunder. Pero imposibleng walang experience yung OKC dahil meron sila mga player doon na naglaro din ng playoffs at meron din mga veteran. Matatawag pang overconfident yung Thunder dahil binanatan agad ng mga fans si SGA na patawa-tawa lang nung natapos ang game. Dinadaan na naman sa aura.
Nawawala din kasi ang composure ng Thunder kapag nahahabol sila o nalalamangan. Kumpara kapag yung OKC nakalamang ng malaki, mukhang overconfident lang talaga.